Hello guys, ito mayroon tayong re-repair na Sakura na amplifier. Ang model niya ay AV737. Yan siya guys. Yan 737. Mayroon pala siyang sounds din guys, pero sobrang hina, tapos distorted pa. So yun ang sabi ng may-ari. So alamin natin kung ano yung naging problema niya. Pero bago yun, i-testing muna natin. Ayan siya, plug in ko na. Tapos power on. So yan siya guys, meron naman siyang power. So yan, meron naman siyang power. So i-testing natin guys para makita nyo o marinig nyo. So ito na guys, nilagyan ko na siya ng speaker. Ayan. Tapos naglagay na rin ako ng input. So ang nakakonect dyan ay MCB na 15 inch tsaka 15 inch din na wave 15. So ayan, yun ang gagamitin natin pang testing guys. Mag-input tayo sa LD CD. Ayan. Select natin doon sa LD CD. So ayan. Ayan. Mga alas 8 lang o alas 9, malakas na dapat yan eh. So sa ngayon ay alas 12 na, mahina pa rin, tapos yan distorted yung kanyang music. Ayan. Testing muna natin yung kabilang channel. Ayan, kanina tinesting natin yung left channel. So try nga natin dito sa right channel. Ayan, try natin. Ganun din guys. So try nga natin yung mic guys. Normal ba yung mic? So ayan, gamitan natin yung mic. Ayan, subukan nga natin. Hey, hello, hey, check. So yung guys, okay naman yung mic nya. Natin yung echo. Hey, hello. So yun, okay naman yung mic guys. Nalaman natin na ang problema niya ay yung lang, yung music lang ang may problema. So kasi na-test natin yung mic, okay naman, normal lang. Sa pa lang guys, sa pag-testing pa lang magkaka-idea na tayo kung nasaan ang may problema. So sa ganong trouble guys, malamang nasa tone control ang problema niya. Sa tone control or doon sa input, doon tayo magpo-focus. So sa makatuwid guys, yung kanyang yung kanyang main amp ay okay naman. So walang problema yung main amp. Doon tayo magpo-focus sa tone control at doon sa switching switching IC doon sa may input. So ayun guys, buksan muna natin. So umpisahan natin dito guys sa input. So i-trace natin kung normal yung signal dito. Magagaling sa sa may switching IC. So yun ang guys, yung unahin natin papunta doon sa tone control natin dito. So yun ang pupukusan natin. So yun yung guys, yun yung signal flow niya. So magmula dito sa sa input ng player or yung source, papasok sa dito, tapos dadaan sa doon sa switching IC.
o yung sa audio switching IC. Tapos galing doon sa switching IC ay papasok siya doon sa input ng ating tone control. So tapos pagkatapos naman i-process yung signal sa tone control, siya ngayon papunta na doon sa main amp. Yun guys, left and right channel yun guys. Parasin ko muna itong nasa ibabaw na to guys, tapos isilipin natin yung switching IC dito sa ilalim. Yan, yung dalawang IC na yan. Yan sila. So ang number niyan ay CD4052BE. Guys, malamang para mas madali, gamitin na naman natin guys yung signal tracer natin para mas madali natin ma-identify kung saan nagpo-problema. So nagpalit lang ako ng player guys, kasi baka maka-copyright tayo dun sa player kanina. So ayan, umpisahan natin guys. Dito ako nag-input na ng yan, signal. So ayan, mapapansin nyo, dalawang puti yung aking ginamit na RCA jack. Pinaputol kasi guys yung pula, kaya pinilgan ko na ng puti. So ayan, okay lang yan. Bago tayo mag trace ng signal, siyempre alamin natin kung may supply yung IC. Ayun guys, yung sinasabi kong IC. So kasi kung wala siyang supply, siyempre hindi siya mag-operate. So ayan, try muna natin, check natin yung supply nya. 1 hour later. So ayan guys, ituturo ko muna yung test point natin guys, yung supply. So ang test point natin ng supply guys ay sa pin number, mula sa pin number 1 sa pin number 7 tayo yung test point natin ng supply. Yung negative at yung positive ay sa pin number 16. So yun, ayun yung kanyang guys, positive at negative yung supply nito guys. Ang estimate natin na supply dito ay 5 to 8 volts or 9 volts, ganyan. So ganun din dito sa kabila guys. Power on na yan siya guys. So try natin sa pin number 7. So ayan guys, tingin na lang kasi sa tester. So test natin yung supply kung mayroon. So pin number 7 dito. So ayun, negative 5 volts, 5.018. Ayan, 5 volts. So yung positive, ayan, positive 5 volts. Ayan, sa pin number 16. So kabila naman, try natin pin number 7. Ayan, pin number 16. So ayan, okay naman guys, mayroon namang sa supply. So idagdag ko lang pala guys, kasi nakabukas na ako nito dati. So ang regulator ay itong mga napapansin niyo, itong mga na to, yung nakalagay sa heatsink. To, bali 6 na piraso na, ayan guys, itong mga to, bali 6 yung nakalagay sa heatsink. So itong dalawa na to guys, ang number niyan ay KA7812 at 7912. So yun, tapos ito KA, ang number niyan ay KA7805. 3 piraso guys, 3 piraso. Tapos yung isa ay switching transistor, yung 2073. So switching transistor siya. So itong guys, itong KA7812 at 7912 na yan, yan yung supply guys ng op amp natin. Yung IC na siya GRC4558, yung ating op amp.
Yun yung ginagamit nating ano guys sa tone control. So tapos yung 5 volts naman, yun yung supply nito guys, supply nitong mga switching IC na yan. Mayroon din niya papunta dito rin guys sa taas na ito, yung board na ito. So yun guys, dagdag tips lang. Pwede na tayo mag-test ng signal tracer. So ayan, papansin nyo guys, kung naalala nyo yung signal tracer natin ay yung RCA jack na walang pin. So nag-upgrade tayo ng konti. So yung walang pin na RCA jack, naging alligator clip na guys. Ayan. Tapos yung positive, yung pang trace natin. Ayan. So mas maganda nito guys dahil i-clip na lang natin sa ground connection ng ating amplifier. So ayan, dahil mag-test na tayo ng signal tracer, ayan, i-connect ko na ito sa ground. Ayan. Iipit lang natin para mas maganda dahil so, wala sang ano, mas ipit siya, wala sang loose connection. So ito yung gagamitin natin amplifier guys. So ayan, dito sa ilalim. Tapos nakakunik na rin yung ano niya, yung mayroong pin na RCA jack. Tapos yung ito speaker. Ayan. Natanggal. So, nakasitap na siya guys. So nag-input tayo ng signal. Ayan. Tuturo ko lang ulit yung mga test point natin para sa signal. So magmula dito sa input ng ano natin, ilawan natin, ayan. Magmula dito sa input ng galing player dito, ayan, magmula dyan dadaan siya dito sa ano, sa may resistor, tapos didiretso dito sa capacitor, dalawa na ito guys, tapos i-input na din siya dito sa IC natin sa pin number 13. So ito guys, ito yung pin number 13, ito, ayan. Tapos yung ilang channel naman ay sa pin number 6 dito. Tapos ang out nya guys, yung left channel ay nasa 12, ay nasa 14, pin number 14 dito. Tapos yung kabila naman sa pin number 3. Ayan dito guys, ayan. So ayan, check natin. So dito muna tayo sa ano, dito muna tayo sa input. Ayan, mayroon naman sa resistor, mayroon. Ito na, pagtawid din ng resistor, capacitor na guys, ang ano niya. Ayan, dito na. Tapos dito, tapos didiretso siya dito sa pin number ano, pin number 13. Tapos sa pin number 6, ayan, dito. So ayan guys, napapansin nyo medyo gungo na yung ano nya, medyo distorted na yung signal. Ayan. Pero pag dito pa lang okay pa. Tapos pag input dito, medyo na distorted yung signal nya. So diretso muna tayo. So nag-in siya dito sa pin number 13. Ayan, tapos sa pin number 6. Ayan. So sa pin number 13, ang out nya guys, sa pin number 12, pin number 14. Katabi lang niya. Ayan. Tapos sa kabila naman, sa pin number 6, ang out nya ay sa pin number 3.
4 pala guys, pin number 4. Ayan. Tapos dumiretso yan dito guys. Bali ito na yung left channel natin. Out niya, yung out. Tapos yung right. Ayan. Tapos yung babayin nyo yan guys, yung kanyang layout sa board, papunta yan dito sa volume na ito guys. Ayan, dito sa volume na ito. Ang tawag sa kanya ay audio input test. Ito sa guys. Okay, focus lang natin sa camera. So ayan, ito audio input test. So didiretso yan dyan natin. So, didiretso siya dyan. Ulitin natin dito sa out. Yan, tapos diretso dito sa volume. Tapos ang out niyan dito na sa terminal na ito guys. Ito. At yung left channel niya. Tapos yung right. Yan. So pakinggan nga natin maigi yung signal kung normal. Papunta dito. Ito na lang dito na lang guys sa output. Yan, kung nakapansin nyo guys, distorted na yung kanyang signal. Sa out pa lang nung IC. Ayan. Yung kabila, medyo okay. Medyo normal. Yung kabila, ayan. Distorted. Siyempre, papunta dito sa terminal na ito, ganun na rin siya. Ayan. Yung left channel, yung right. Yung right ay medyo okay. Yung left, ayan, distorted. So try nga natin, papunta na dito. So papunta na dito sa ano guys, sa board na ito. Ayan. So input siya dito. Yun, napapansin nyo guys, yung kabila, yung ano bang channel to, yung puti ay left channel. Ayan, distorted na. Kabila okay naman. So ayan guys, yun, nalaman natin na dito pa lang may problema na. So malamang nandito lang yung problema guys sa dalawang board na ito. Kung hindi doon, posibleng dito sa top board. Ayan, top board siya kasi nasa taas kasi siya yung board. So yun guys, since yung signal na nanggaling doon sa baba ay distorted yung sa white, natural ang out niya. Ito pala yung out niya guys. Ito yung out na ito, yung chord na ito. Out na yan, papunta na doon sa tone control natin. Papunta na yan doon sa main volume dito. Ito na yan guys, itong terminal na ito. So, dyan na mapunta yung galing ito. Itong wire na to. So, natural, yung in niya ay distorted. Natural, yung out niya, distorted din. Pero, yan, try natin guys. Pakita ko lang sa inyo. So, ito yung input. Yung input, yung right channel. Tapos, yung out, ito na. And dito na yung out. Yan. Ito na yung out guys. Yung dalawa na yan. Capacitor ito guys, capacitor. Dalawa magkadikit na ano na yan. Tapos dito na siya sa terminal. Yan. Yan guys, distorted na rin siya. Pero kung napapansin nyo guys, dalawa na yung distorted. Pero dahil dito sa input niya, ang distorted ay yung puti lang, yung left channel lang. Ito lang. Pero ito okay. Pagtawid sa capacitor, okay naman. Ito, wala talaga siya. Distorted talaga siya. So, ayan, ang out niya distorted din.
So yun, ibig sabihin guys, nandito ang problema niya sa board na ito. So natural, kasi yung out niya, out pa lang dito ay distorted na. So syempre, ang ipaprocess doon sa tone control, yung ipaprocess na signal doon sa tone control ay distorted din. Palabas naman, paglabas sa tone control, ito na guys, ito na, itong left and right din na ito, papunta naman sa main amp. So natural, ano rin yan, distorted din yung signal nya. So try nga natin guys. So ito, nandito na tayo galing kanina, sa output. So papunta na yan doon, ito papunta na dito. So try natin para makita nyo lang. So dito na siya. Ayan. Guys, mahina na siya dyan, oh. Mahina na yung dating dito. So, ito isa guys, itong dalawa na ito. Yung pula puti dito. Ayan, mahina na siya. Natural, mahina na rin dating dito. Ayan. Tapos, kahit man i-process siya sa ano guys, sa tone control, ganun din ang out niya, distorted din. Mapunta na dito. Bugyan nga natin. Yan. Distorted din siya. Ganun din yung kabila. Ayan. So yun, kaya mahina yung audio out dito sa speaker out guys. Dahil mahina yung input niya, tapos distorted pa. So yun, since na ano natin guys, na trace na natin kung saan yung problema. So yung problema nandito lang sa board na ito. So magpo-focus tayo dito sa board na ito. At para mas madali pa rin guys, mag-ahang tayo. Para mas madali natin makita kung nandito talaga ang sira sa board na ito. Posible rin kasi doon guys sa ilalim. So, para ma-sure natin kung saan sa dalawa na yun ang sira, sa baba man o dito sa taas, ay ihang muna natin yung input. Ito guys, input. Ito yung galing na dun sa baba. So, yun. Ihang muna natin. Tapos, magtitrace tayo ulit. Titrace natin yung signal na galing sa player. Yung galing dito guys. Ulitin natin yung procedure kanina. So dito na lang guys, dito na mismo para mas shortcut. So since na testing naman natin sa baba kanina na may mga signal naman, although distorted nga lang yung isa. So dito try natin ulit kasi nakahang na tayo. Ayun. Yun, okay na guys, purang okay na. Ulitin nga natin sa music. Yun. So yun, okay naman signal na guys dito. Nahinang natin. So ibig sabihin, walang problema doon sa baba guys. So kahit ulitin natin yung signal input doon sa IC tapos yung out, okay na yun. Okay na yun siya kasi nandito na yung output niya. So okay naman na siya. Yun. So, ibig sabihin, nandito ang problema sa top board. Yun. So, dito tayo mag-focus guys. Dahil nalaman natin guys na nandito yung sira. So, hindi natin papakialaman yung ano guys, yung board dyan. Dito tayo mag-focus. So, mayroon pa siyang 4052BE na IC. So, ginamitan pa siya ng 4052BE. Ito, dalawa na yan. So, tatry din natin kung mayroong supply din. Sukatan muna natin. Ayan, tingnan na lang guys sa tester guys. Set natin sa ball. So,
So ulit sa pin number, saan nga ba? Pin number 7 at pin number 16 yung supply. So dapat ano rin siya guys, 5 volts din yung kanyang supply. Yan, dito na ako nag-connect ng ground sa malapit. So yung pin number 7, yan, pin number 7 mayroon naman siyang negative 5 volts. Pin number 16, positive 5 volts. Yun, mayroon naman. So ganun din sa kabila, try din natin. Pin number 7, dapat may 5 volts. Ayan, mayroon din sa pin number 16. Ayun, mayroon din. So yan guys, since may supply naman, so check na natin yung ano nya. Check natin guys yung mga capacitor. Ito, baka open na yan kaya nagiging distorted, o kaya naman may leak. Yun. At napansin ko guys, ay may mga ano siya, napansin nyo mayroong mga kinalawang. Ayan o. So ayun siya guys, mga rugby yan na ano, rugby na natuyo. Tapos siguro mayroon na siyang resistance sa portion na yan. Patayin muna nga natin. So, ayan, nakapansin nyo guys, ayan, may ano siya, may corrosion, tawag yan, basta dumi galing sa rugby na natuyo, kinalawang. Ayan o. Ayan, nalinisan muna nga natin guys. A few moments later. Ayan, linis na yung ano nya dito, wala na yung mga rugby. So ayan, na-check na natin ulit. Sana naman ba yun lang yung sira nya, maka-corroded lang. Ulitin natin signal gamit ang ating signal tracer. Saan na ba yun? So ito guys, ito yung input nya. Ay, ganun pa rin guys. Ganun pa rin. So check na natin guys ng ano, i-trace natin yung input sa IC at output. So ayan, kung napapansin nyo guys, ito yung input natin. Tapos dumaan siya ng capacitor, dalawa. Yan, yung capacitor yan. Ito yan siya guys, ito yung dalawa na ito. Yan. Yan. Tapos nag-in siya sa pin number, ano to? Nag-in siya sa pin 1 and 2. Yan, magdalawa na ito guys, pagkasama lang siya. Kita ba? Yan. Itong dalawa na ito magkasama lang. Tsaka nag-connect din siya sa kabilang pin, kabilang side ng IC, sa pin number 15. Sa pin number 15. Bali connected siya guys oh. Galing doon sa capacitor. Ang kabila naman, yung right channel, ito yung normal. Duman dito, tapos tumagos dito, may jumper. Punta dito. Tapos connected din guys yung 12. Ayan. So 12, 14, tsaka pin number 5, halos connected siya guys. So sa right channel. So ngayon, dahil ang problema natin ay left channel lang naman, yan, mungo siya. So dire-diretso nga tayo, out. Tingnan natin yung out nya.
So yung input guys ng right, doon muna tayo sa right mag-focus kasi yun ang okay yung signal. Ayun, input yun guys, galing pa lang yun sa sa input dito. Ayan. Ang out nya ay ito sa right channel. Kung napapansin nyo guys, ngungo na siya pag out. Yung left channel, ito yung input ng left channel. Ang out nya ay pin number 3. Ayan, pin number 3. Ngungo na siya guys, o yung distorted na. Tapos papasok yan dapat dito sa capacitor guys. So kung babaybayan nyo siya galing dito papunta doon sa capacitor. Ayan, capacitor yan guys, dito ito yung right, ito yung left, ito yung right. So kung napapansin nyo, pares na sila, distorted ang signal pag out doon sa IC natin na yung logic IC. So by the way pala guys, i-review ko lang yung function ng IC na pala na ito. So ang niya, ang description sa ating ng IC na ito ay analog analog multiplexer, demultiplexer with logic level conversion. So yun yung niya guys, yun yung function niya, yun yung description ng kanyang IC na yan. Sa madaling salita, para mas madaling intindihan guys, ay siya, switching na lang, yun yung pinakamadaling pinakamadaling term, para mas madaling maintindihan. So balik tayo, dito tayo sa capacitor na ito guys, yung left and right channel. Wala na yung music ito. So balikan natin dito sa ilalim. So ito yung dalawang capacitor guys, yung dalawa na ito magkatabi. Ayan. Dumiretso na siya doon sa sa may kabilang kabilang switching IC. So ang gagawin natin dito guys, palitan muna natin pala yung dalawang IC na yan. So ito muna pala. Ito muna guys, itong IC na ito. Papalitan muna natin. Try lang natin. CD4052BE. So ayan, palitan natin yung isa muna. Ayan, nagpalitan na natin. So check natin ulit. Ganun pa rin guys, ganun pa rin yung niya, problema niya. So na lang guys, ipo-push ko muna, tapos i-troubleshoot ko na lang yung yung lahat na ito. I-check ko na lang kung ano yung problema, tapos mamaya i-discuss ko na lang kasi mapapahaba masyado yung video natin guys. I-discuss ko na lang mamaya pagka nakita natin yung sira. So ayun, a few moments later. so ayun guys, may nakita ko yung supply ng 12 volts. Yung supply nito guys, yung ating OP amp, yung supply nito ay wala yung yung positive supply nung OP amp natin, ito ay wala. Ito, wala sang supply, yung positive supply, negative lang yung mayroon. So malamang siya ang dahilan guys kung bakit nag-distorted yung out natin dito sa logic IC natin o sa multiplexers, demultiplexer na IC na yan. So ito guys, ito yung nakita ko na problema.
napapansin nyo kanina ay nilinisan natin yung rugby dito. At merong ano doon kanina, merong parang kalawang dahil sa rugby, natuyo kasi na yung rugby na. So nag-open guys yung isang resistor dito. Ano sa camera guys. Yung dito nag-open yung isang resistor, yung supply para sa positive supply. So ayan guys, yan, papakita ko sa inyo guys yung supply. Ayan, naka-power on na siya. At ayan, tingin na lang kayo sa tester guys. Susukatin natin yung supply na 12 volts, positive at negative. So ayan, tayo kumuha ng ground. Ito guys, ito yung negative. Yan, negative 12 volts. So ang positive, yung katabi. Ayan, positive 12 volts. So ngayon, dumiretso sa dito. Ayan, makita, dumiretso sa dito yung negative. Check natin. Ayan, mayroon pagtawid ng resistor, mayroon naman. So itong positive side guys ng supply, ito yung isa, ito lumudulas ang tester. Ayan, mayroon siyang 12 volts, pero pagtawid naging negative 12 volts yung kanyang supply. So ayan, ibig sabihin open yung ano nito, open yung resistor na yan. Ayan siya, oh. Dapat positive supply yung ano guys, dapat positive supply yung lalabas dyan pagtawid ng resistor. Ang nangyari, negative supply na kasi nagbabackfire na yung negative supply dito sa IC nya. So bumabalik yung supply ng negative. Ayan. At chinik ko na rin sa kanina guys, nag-open talaga yung resistor na yan. Open siya. So ayan, palitan muna natin. So ayan guys, napalitan ko na. Ayan, ano pala siya, 100 ohms. Ayan, 100 ohms ang kanyang value. Ayan, brown, black, brown. So ito yung sira niya guys. Siya lang naman yung sira guys, pero pinalitan ko na yung parehas, yung dalawa, kasi baka sumunod na rin sa masira dahil natabunan siya ng ano, ng rugby. Ayan, so pinalitan ko na sa parehas. So, mas malaki yun yung pinalit ko guys dahil para mas matibay. Ano sa 1/4 watts na. Ito ano lang siya, 1/8 lang to eh, 1/8 watts lang. So ayan, testing natin guys. So check natin ulit, baka sakaling meron na. Ulit, yung ground ng ating signal tracer. Tapos music. Ayan, power on. So ayan, check natin ulit yung input dito guys, ito yung kanina. Ayan, mayroon yung kabila. Ayun, ayun guys, ayun, normal na. Parehas na yung kanyang input. To try nga natin yung out. Yun, okay na. Yun, okay na guys. So sa mga tuwid, naapektuhan lang pala yung ano natin. Naapektuhan lang pala yung ating switching IC natin guys, na yung multiplexer, demultiplexers na level conversion natin, na yung IC. Naapektuhan lang siya nung nawala ng supply itong OP amp natin na 4558.
Yun, yun lang pala. So, yun, panibagong ano to guys, panibagong experience na naman. Experience sa pagre-repair. Tingnan natin dun sa ano guys, sa may main amp, papuntang main amp. Doon. So, yun, ito guys. Dapat normal na rin yung ating signal dyan. At i-volume na natin. So, yun, steady natin. Steady. Bukan natin sa left channel. Lagay natin ilaw. Ayan. Try natin yung left channel. So, yun guys, okay na. Normal na yung ating signal na nanggagaling sa tone control. Papunta sa main amp. Ayan. Ulitin natin ulit. Ayan. Ayan. So, yun, okay na. So, try natin sa output guys. Dito naman sa speaker out. So, hina-control lang natin kasi malakas na yun kung sakaling meron. So, dito, sa positive ng speaker out. Sa ating binding post ng speaker out. Ayan, ang volume ko. Ayun, okay na. Kabila. So, yun guys. So, yun, solve this problem. Problem is solved. Ayan guys, ibig sabihin, i-ano lang natin guys, i-review lang natin yung naging scenario ng ating troubleshooting. So, ibig sabihin guys, naapektuhan yung ating multiplexer, demultiplexers na logic level conversion. Naapektuhan siya dahil nawala ng supply yung OP amp natin dito. Yung resistor na 100 ohms dito nag-open. So yun. Ganun din ano siya, naapektuhan din guys yung nasa yung sa bandang baba, yung multiplexers, multiplexers na IC natin. Naapektuhan din siya. Siyempre, pati yung output na ito, wala din talaga siya. Papunta doon sa tone control. Papunta doon sa tone control natin. Sa bass treble balance. So, ayan, okay na guys. So, ano natin, i-testing natin dito sa speaker out niya kung meron na. Dito na tayo magkukunik ng speaker sa binding post ng ating speaker out. Test muna natin yung right channel ng ating amplifier. So, ganun din. Di na rin ako nagbago ng input guys. Ayan na. LDC tayo nag-input. So, ayan. Naka-power on na. Volume natin. Ayun. Kabila, try natin yung select channel. kayang-kaya niyang ano yan guys, yung MCB na
loaded siya ng ano, ng tawag yan, yung JBL na H2222. H222 ang model niya. Tsaka Wave 15 na Kevlar. Ayan. Kaya-kaya niyang pasigawin ng ano natin, ng 737 na Sakura na ito. Ayan. So bali naka ano lang siya guys, naka parallel lang yung dalawa na yan sa isang channel nung amplifier natin. So yun. So kahit pa dalawang ganyan guys, bali 4 na speaker, kayang-kaya niya pa rin yan. Okay. Ako pala, ewan ko. Okay na, Migo. Okay na guys. Tapos na yung ating 737 na Sakura. So, sana mayroon kayong natutunan guys sa aking video. So, yun, na-share natin yung sira nito kung paano sa natin ni-troubleshoot. At success, ayan. Ito lang guys yung ating sira. Ayan. Dalawang 100 ohms. Ay isa lang pala guys. Isang 100 ohms lang. Na resistor na 18 watts. Ayan. Sinabay ko lang yung isa kasi ano na rin pinakalawang na rin. So ibig sabihin yung rugby, yung dahilan kung bakit nasira yung resistor na yan. So yun, siya lang yung naging salarin bakit naging distorted yung ating amplifier.